Ang pandaigdigang agrikultura ay kasalukuyang ginugulat ng isang piraso ng lupa kung saan sa loob ng mga dekada, sinubukan ng mga bansang tulad ng Pransya at Amerika, ngunit lahat ay nabigo. Doon, tanging 11 inhinyerong Pilipino ang nagtagumpay na magtanim sa buhangin na dati itinuturing na impossible. Sa simula, akala ko'y biro lamang iyon. Ilang taon na ba simula nang huli kong makita ang kulay berde sa lupaing ito? Sa lugar na pinanghinaan na nanglup ng maraming bansa, ang tigang na disyerto ay dahan-dahang nagsimulang makulay luntian. Naiba sila sa mga tao mula sa ibang bansa. Ang pambihirang kwento na parang himala na nilikha ng 11 Pilipinong inhinyero lamang ay muling nakpatuon sa mundo sa pangalan ng Pilipinas. Paano nga ba nila ito nagawa? Ang tunay na kwento ngang himala na nilikha ngang tao ay nagsisimula ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang like button. Kumusta? Ako si Abdel Ra, isang propesor sa University of Technology sa Algeria. 82%. Yan ang porsyento ng disyerto na sumasakop sa lupain ng aming bansa. Tuwing umaga, kapag binubuksan ko ang aking bintana, isang walang katapusang karagatan ng buhangin ang nakalatag. Nagtuturo ako ng agrikultura sa mga estudyante, ngunit napakalimitado na mga pananim na maaari naming itanim dito. Ngunit ang patatas ang pinakabinibigyan kami ng matinding pakadismaya. Ang patatas ang aming pangunahing pagkain, ngunit bawat taon ay kailangan naming umangkat ng butongan, patatas mula sa Europa dahil sa sakit, peste, at kakulangan sa tubig. Hindi namin ito matanim ng mag-isa. Kapag naisip ko ang hirap ngang realidad na kailangan naming magbayad ng hanggang 500 yen para sa bawat kilo ng patatas na inangkat, ang puso ko ay nadudurog sa tuwing nakikita ko ang mukha ng mga estudyante sa klase. Isang estudyanteng nagngangalang Ahmad ang laging nagtatanong, "Profesor, makakaroon ba ngang araw na makakapagtamin din kami ngang patatas gamit ang aming sariling makamay?" Isang malabong sagot lamang ang kaya kong ibigay. Masyadong malupit ang realidad. Ang temperatura sa disyerto ng Sahara ay maring umabot ng 52 degree Celsius sa tag-init. Ang halumigmig ay nasa 8% lamang. Ang lupa ay natatakpan ng buhangin at asin. Hindi ito kapaligiran kung saan maaring mabuhay ang mga halaman. Gayunpaman, hindi kami maaring sumuko. Kailangan naming ay pagpatuloy ang buhay sa lupaing ito. Ang unang bansang dumating upang tulungan kami ay ang Pransya. Nagdala sila ng maraming malalaking makina. Sinabi nila na gusto nilang tuparin ang kanilang responsibilidad bilang dating kolonyal na bansa. Mga traktora, pasilidad ng irigasyon, hanggang sa mga greenhouse. Ang kabuuang halaga ay umabot ng 3 bilyong yen. Ang mga inhinyerong Pranses ay puno ng kumpiyansa. Sinabi ni Dr. Henry, 6 na buwan ay sapat na. Sa aming teknolohiya, kaya naming lupigin ang disyerto na ito. Gusto kong maniwala sa mga salitang iyon, ngunit naiba ang realidad. Ang mga buhawing ang buhangin ay tinabunan ang lahat ng mga makina. Ang nilalaman ng asin ay nagpakalawang sa mga metal. Ang salamin ng greenhouse ay lumawa dahil sa init at unti-unting nabasag. 3 taon nang lumipas, umatras ang pangkat ng Pransya. Ang naiwan lamang ay ang kalansay ng kalawang na bakal. Ang mabigo na mukha ng mga estudyante noon ay hindi ko pa rin malilimutan. Umiyak na tanong ni Yusuf, "Profesor, kailangan ba nating mabuhay ng ganito magpakailanman?" Wala akong masabi upang aliwin siya. Sumunod, dumating naman ang Amerika. Ngayon, nagdala sila ang teknolohiyang genetic engineering. Sinabi ni Dr. Johnson, "Nakagawa kami ng super patatas na kayang tumubo sa disyerto." Muli, umasa ako. Gumamit ang pangkat ng Amerika ang ganap na naibang diskarte. Nagdala sila, nega maga, buto, nega patatas, na binago sa genetika sa kanilang laboratorio. Sinabi nila na ito ay lumalaban sa mataas na, antas na asin at matinding tagtuyot. Ngunit hindi nila pinag-aralan ng mabuti ang kapaligiran ng aming lupa. Ang resulta ay napakalungkot. Ang binagong genetikong patatas ay nakipagsalpukan sa kakaibang biological na buhay sa disyerto at nagkaroon ng mutasyon. Sa loob ng 2 taon, itinaas ng pangkat ng Amerika ang puting bandila. Hindi pinatawad ng kalikasan ang kapalaluan ng tao. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang mga pagkabigo. Nakdala ang Alemanya,
ng isang napakadetalyadong sistema. Ito ay isang advanced na teknolohiya na kinokontrol ng computer, ngunit siniksik ng buhangin ang mga senso nito at sinira nga matinding temperatura ang mga elektronikong aparato. Sinubukan naman ng Timog Korea ang teknolohiyang Farm Factory. Ito ay isang paraan ng pagtatanim ng halaman gamit ang LED light sa isang saradong espasyo, ngunit ang gastos sa kuryente ay umabot sa astronomikal na halaga. Bukod pa rito, wala itong silbi sa aming bansa kung saan madalas na nawawalan ng kuryente. Sa loob nga dekada, nakita ko ang ganitong nga pagkabigo ng maraming beses. Bawat beses na nangyayari ito, nawawalan ng pag-asa ang mga estudyante at ako rin ay dinadapuan ng kawalan ng kapangyarihan. Ang pinaka-advanced na teknolohiya mula sa ibang bansa ay masyadong mahina sa harap ng aming disyerto. Bawat beses na nagpupulong ako kasama ang aking mga kasamahan na propesor, ang konklusyon ay nananatiling pareho. Sinabi ngang propesor, ang disyerto na ito ay hindi lugar para sa tao. Ito ay teritoryong ipinagbabawal ng Diyos. Sinang ayunan ni Prof. Farouk, kailangan nating tanggapin ang realidad. Ngunit hindi kami maring sumuko. Mayroong 30 milyong mamamayan sa bansang ito na nagugutom. Ang patatas ay isang problema na direktang may kaugnayan sa aming kaligtasan. Bawat taon dahil sa pag-angkat ng patatas, ang foreign currency reserve ngang bansa ay bumababa at ang aming seguridad sa pagkain ay nasa kritikal na estado. Nahihirapan si Ministro ng Agrikultura Malik sa pampulitikang presyon. Siya ay inaatake ng partidong oposisyon bilang inkompetente at ang kawalang kasiyahan sa mga mamamayan ay tumataas din. Araw-araw ay iniulat ng media ang mga pagkabigo ng gobyerno. Alam ni Malik na nasa panganib ang kanyang karera sa politika. Sa ganitong sitwasyon, nakatanggap siyang tawag mula sa isang internasyonal na ahensya na agrikultura. Gusto nilang magbigay ng huling pagkakataon. Kung mabigo muli sa pagkakataong ito, wala nang tulong na ibibigay. Tinanggap ni Malik ng may mabigat na puso ang suhestyon, ngunit sa kanyang puso ay handa na siyang mabigo muli. Batay sa nakaraang karanasan, akala niya ay ganito rin sa pagkakataong ito. Darating ang mga inhinyero mula sa ibang bansa, mabibigay nga matatamis na pangako, at sa huli ay aalis din. Sa silid ng pagpupulong, tinalakay ko ito kasama ang aking makasamahan. Sinabi ni Professor Rashid, ang Pransya ang ating dating kolonyalista. Ang Amerika naman ang bansa na may pinakamalakas na teknolohiya sa agrikultura sa mundo. Ang Alemanya at Timog Korea ay pareho rin. Bagamat nabigo ang lahat ng mga dakilang bansang iyon, ang potensyal para magtagumpay ang bansang darating sa pagkakataong ito ay tila halos wala. Bukod pa rito, hindi ba sinabi nilang galing ito sa isang bansa sa Timog Silangang Asya? Sa totoo lang, hindi ako naglagay ng mataas na pag-asa. Sa gabi, habang nakatingin sa disyerto, nalubog ako sa pag-isip. Nakita ko ang malawak na karagatan ng buhangin at nagtaka, totoo ba na maaring lumago ang buhay dito? Napakalaki ng kapangyarihan ng kalikasan, samantalang ang pagsisikap ng tao ay tila napakaliit. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa mga estudyante. Makakakita ba kami ng isa pang bagong pagkabigo? Nag-aalala ako na muling masisira ang pangarap ng mga batang tulad nina Ahmad at Yusuf. Gayunpaman, sa kaibuturan ng aking puso, mayroong isang maliit na apoy ng pag-asa na hindi pa rin namamatay. Marahil sa pagkataong ito lamang, naiba ito. Kaya, dahil patuloy kong nasasaksihan ang mga pagkabigo, gusto kong maglagay ng kaunting pag-asa sa huling posibilidad na ito. Ilang araw ang lumipas, dumating ang huling pagkakataon na iyon sa amin. Sa arawng pagdating, ipinahaya ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas. Lubusang nabahagi ang kagawaran ng agrikultura. Sumigaw si Ministro Malik sa silid ng pagpupulong, magsisimula na ba muli ang pagbibigay ng parangal sa mga dayuhan? Ibinagsak niya ang mesa at sinabing, sa tingin mo, ilang dayuhan na ba ang nakapanlin lang sa atin hanggang ngayon? Maingat na sumalungat si Kalihim Ahmed, ngunit ito ang ating huling pagkakataon. Iginian ng International Agricultural Agency na wala na ang ibang tulong bukod dito.
Ngumiti si Malik ng mapanlang-lang. Dahil ito ang guli, mas majing maingat tayo. Naroon ako sa pagpupulong at pinakmamasdan ang sitwasyon nang may halo-halong damdamin. Naintindihan ko rin ang galit ni Malik. Siya ay nahaharap sa pampulitikang suliranin dahil sa mga nakaraang pagkabigo. Ang mapag-atake mula sa media at partidong oposisyon ay lalong lumalala at nakakatanggap din siya ng presyon mula sa presidente. Ang mamatataas na opisyal ay nakakahati rin ang opinyon. Sinusuportahan ng ilan si Malik. Sinabi ni Direktor Ali, ano ang alam natin tungkol sa bansang Pilipinas na ito? Hindi na tayo maaring tumaya pa. Ngunit ayaw sumuko nga kalaban. Sinabi ni Direktor Nabil, kailangan nating harapin ang realidad. Ang dami ngang inangkat na patatas ay tumataas bawat taon at lalong lumalaki ang kawalang kasiyahan ng mga mamamayan. Kailangan nating subukan ang isang bagay. Ang pagpupulong ay nagtagal ng higit sa 3 oras. Tumutol si Malik hanggang sa huli. Nasa panganib ang kanyang karera sa politika. Kung muli siyang mabibigo, hindi niya kayang akuin ang responsibilidad na iyon. Ngunit sa huli, nabangga sila sa pader nga realidad. Mayroong huling ultimatum mula sa International Agricultural Agency. Kung papakawalan ang pagkataong ito, hindi makakatanggap ngang tulong ang Algeria sa susunod na 10 taon. Walang pagpipilian ang Algeria. Tinanggap ni Malik ng may mabigat na puso, ngunit naktakda ng ilang kondisyon. Una, kung walang resulta, agad itong kakanselahin. Ikalawa, susubaybayan ng gobyerno ng Algeria ang buong proseso. Ikatlo, kung mangyari ang pagkabigo, kailangang akuin ng panig ng Pilipinas ang lahat ng responsibilidad. Sa pakarinig sa mga kondisyon na iyon, nalungkot ako dahil alam ko kung gaano kami nasaktan. Ang 30 taon ng pagkabigo ay nagpabago sa amin ng ganito. Ito ay isang sitwasyon kung saan ang pagdududa ay nauna bago ang tiwala. Ang tugon mula sa panig ng Pilipinas ay malayo sa aming inaasahan. Tinanggap nila ang lahat ng mga kondisyon at nagdagdag pa ng isang kondisyon. Kahit na kami ay mabigo, kami ay mananagot ng buo. Sa pagkarinig sa mga salitang iyon, ang silit ng pagpupulong ay naging tahimik. Lahat ay nawalan ng imik sandali. Ang dayuhang inhinyero na dumating noon ay lahat ng ako ngang tagumpay. Ipinagmamalaki nila na tiyak na magtatagumpay sila sa pinakabagong teknolohiya. Ngunit ang Pilipinas ay naiba. Kinilala nila ang posibilidad ng pagkabigo at sa parehong oras ay handang akuin ang responsibilidad. Nakaramdam ako ng kakaibang damdamin. Mayroong isang intuisyon na nagsasabi na mayroong kakaiba. Iba-iba rin ang reaksyon ng kasamahan na propesor. Nang pag-usapan namin ito, si Profesor Hamu ay tila nalilito. Ito ang unang beses na nakita ko ang magadayuhang inhinyero na nagsabing maaring mabigo sila. Si Profesor Rashid naman ay mas nagdududa. Tiyak na may tinatago sila. Sa totoo lang, hindi sila sigurado, kaya ganon ang sinabi nila. Si Prof. Farouk ay may parehong iniisip. Ngunit para sa akin, isang kakaibang pagkausyoso ang nagsimulang lumitaw. Mayroong kakaiba sa kanila kumpara sa mga mayabang na dayuhan nun. Siyempre, nagdududa pa rin ako, ngunit isang maliit na pag-asa ang nagsimulang mabuo. Ang impormasyon tungkol sa pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas ay unti-unting dumating. Sinabi na 11 tao ang darating. Ang Pransya ay napadala ng 50 tao, ang Amerika 30 tao, ang Alemanya at Timog Korea ay bawat isa ay may higit sa 20 tao. Ang Pilipinas naman ay 11 tao lamang. Ang maopisyal sa kagawaran ng agrikultura ay nagsimulang mag-alala. Ano ang magagawa nila sa maliit na bilang na ito? Sinabi ni Ali, ang kanilang dedikasyon ay pinagdududahan. Kung seryoso ang tulong na ito, dapat sana'y mas marami silang ipinadalang tauhan. Ang listahan ng kagamitan ay pareho rin. Ang ibang bansa ay nakdala ng 10 container ng kagamitan, ngunit ang Pilipinas ay nakdala lamang ng ilang maliliit na kahon. Ilinok ni Direktor Nabil ang kanyang ulo. Ano nga ba ang magagawa sa mga bagay na ito? Ang mas nakakagulat ay ang kanilang plano. Gusto nilang magtanim ngang patatas gamit ang tubig, hindi lupa. Tinatawag nila itong hydroponic cultivation. Ito ay isang paraan na unang beses kong narinig.
Ang pagsasagawa ng agrikultura gamit ang tubig sa gitna ng disyerto ay isang napakawalang saysay na ideya. Sa silid ng pagpupulong, sinabi ko, ang pagpupuno ng disyerto ng patatas na may tubig. Hindi ba iyon ang trabaho ng Diyos? Ilinok din ni Profe. Hamu ang kanyang ulo. Hydroponics, sa disyerto kung saan napakahalaga ng tubig, ay impossible. Mas nagduda si Malik. Sinabi niya, ang bansang Pilipinas mismo ay hindi mapagkakatiwalaan. Paano magagawa ng isang bansa sa Timog Silangang Asya ang bagay na nabigo ang mabansang kanluranin? Sinabi pa niya, hindi ba tayo pinagloloko ng ito? Critical din ang media. Sumulat ang Algerian Times sa kanyang editorial, hindi na tayo maaring maging subject ng eksperimento ng mga dayuhang bansa. Kung mabibigo muli tayo sa pagkakataong ito ay magiging isang kahihiyan para sa bansa. Mas matindi ang pag-atake ng mayembro ng oposisyon sa parlamento sa panahon ng National Audit Session. Hinama nila si Malik, binasa ang pangalan ng bansang nabigo nun, at sinabi na ang Pilipinas ay makakaranas din ng parehong kapalaran. Hindi nakapagbigay ng magandang sagot si Malik. Malamig din ang reaksyon ng publiko. Nang tanungin ang mga residente ng lungsod sa kalye, halos lahat ay nagdududa sa proyekto. Sinabi ngang isang mangangalakal na nangangalang Abdul, mabibigo na naman sila. Sa lahat ng panahon, ganun ang nangyayari. Ngunit mayroon ding iba't ibang tinig sa ilang tao. Sa mga kabataan, mayroong naglalagay ng pag-asa. Sinabi ngang isang estudyante sa universidad na nangangalang Farida, marahil sa pagkakataong ito lamang ang naiba, masyado pang maaga upang sumuko. Mas komplikado ang reaksyon ng mga magsasaka. Sinabi ngang isang magsasaka na nangangalang Ali, nalinlang na kami ng maraming beses na hindi na mabilang. Sa pagkakataong ito, tiyak na pareho rin. Ngunit sa parehong oras, sinabi din niya na ito ang kanilang huling pag-asa. Sinabi ko sa mga estudyante ang pagdating ng pangkat ng mananaliksik mula sa Pilipinas. Iba-iba ang kanilang reaksyon. Umasa si Ahmad, ngunit ang kanyang ibang mga kasamahan ay walang pakialam, tiyak na mabibigo na naman, sabi nila, tulad ng dati. Tanong ni Yusuf sa akin, ano po ang opinyon ninyo, Profesor? Sumagot ako ng matapat, hindi ako sigurado, ngunit sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ko ay may kakaiba sa pagkakataong ito. Sa totoo lang, hindi ako masyadong kumbinsido. Sa patingin sa 30 taon na pagkabigo, mahirap para sa akin na agad maniwala. Ngunit ang masalitang kahit na kami ay mabigo, kami ay mananagot ng buo ay patuloy na umalingawnaw sa aking isipan. Ilang araw ang lumipas. Opisyal na ipinahayag ang pagdating ng pangkat ng mananaliksik mula sa Pilipinas. Maingat na ipinahayag ni Malik sa isang press conference, ito ang huling pagkakataon. Kung walang resulta, agad itong ititigil. Nang gabing iyon, habang nakatingin sa disyerto, inisip ko kung ano ang mangyayari sa pagkakataong ito. Talaga bang naiba ito? Bagamat nakaramdam ako ng maliit na pag-asa sa kaibuturan ng aking puso, naghahanda rin ako para sa isa pang pagkadismaya. Sa wakas, dumating ang mahalagang araw. Sa araw ngang pagdating ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas, nakita ko sila sa unang pagkakataon sa paliparan. 11 Pilipino ang bumaba mula sa eroplano. Hindi sila nakasuot ng suwet, kundi nakasuot ng damit pang trabaho. Malinaw na naiba sila sa mga inhinyerong Pranses at Amerikano. Ang mga bansang iyon ay laging dumarating na nakasuot ng suit at nagsisimula sa pagpupulong. Batini pinuno ang pangkat, Marco Reyes, kumusta? Sa wikang Filipino, sumagot ako sa Arabic. Pagkatapos ay sinubukan ni Marco Reyes na sumagot sa Arabic na hindi gaanong matatas. Ngunit ang kanyang katapatan ay nararamdaman. Ang unang bagay na ginawa nila pagkatapos bumaba mula sa paliparan ay napakagulat. Hindi nila sinuri ang kagamitan, kundi hinawakan nila ang buhangin ng disyerto. Inilagay ni Marco Reyes ang buhangin sa kanyang palad upang maramdaman ang tekstura nito. Ang ibang miyembrong pangkat ay ganun din ang ginawa. Naglabas si Jason Cruz ng thermometer. Sa oras na iyon, ang temperatura ay nagpapakita ng 52 degrees Celsius. Tumango siya habang nagsusulat ng isang bagay. Kakaiba, hindi sila mukhang kinakabahan. Sa kotse,
Sinabi ni Marco Reyes, sa Pilipinas, ang temperatura sa tag-init ay maaring umabot ng hanggang 40 gra, ngunit ang 52 gra ay aking unang karanasan. Ngunit nakangiti pa rin siya. Ang kanyang mukha ay puno ng hamon. Nang dumating kami sa Research Institute at nakita ang kanilang kagamitan, medyo nagulat ako. Naiba sa ibang bansa, hindi sila nagdala ng malalaking makina, kundi maliliit at napakatumpa na aparato. Ipinaliwanag ni Marco Reyes na ang katumpakan ay mas mahalaga kaysa sa laki. Naglabas si Paulo Santos ng Water Quality Testing Tool. Sinuri niya ang tubig sa ilalim ng lupa sa lugar na ito. Sa pagtingin sa mga resulta, ilinok niya ang kanyang ulo. Ang antas ng kaasinan nito ay kalahati ng tubig dagat. Karaniwan, ang ganitong uri ng tubig ay hindi maaring gamitin para sa agrikultura. Ngunit hindi sila nawalan ng pag-asa. Sinabi ni Daniel Garcia, kung may problema, kailangan lang nating humanap ng solusyon. Agad silang nagsimulang mag-install ng sistema ng pag-alis ng asin. Ang unang linggo ang pinakamasakit. Ang temperatura ay tumaas hanggang 52 Celsius na halos imposible ang pagtatrabaho sa labas ng gusali. Kaya lang silang magtrabaho mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at pagkatapos ng alas 3 ng hapon. Ang oras ng trabaho sa isang araw ay hindi umabot ng 8 oras. Ngunit ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas ay hindi nawalan ng pag-asa. Sinabi ni Marco Reyes, hindi init ang tubig na ito. Kailangan lang nating magtiis hanggang lumamig ang panahon. Ang masalitang iyon ay labis na tumimo sa aking isip. Nagsimula ang pag-install na greenhouse. Ngunit iba't ibang problema ang lumitaw ng isa-isa. Kapag umihip ang buhawi ng buhangin, ang kagamitan ay natabunan sa buhangin at ang mga metal na bahagi ay nabago ang hugis dahil sa init. Bagamat nagtatrabaho sila buong araw, ang buhangin ay muling magtitipon at mawawala ang lahat ng kanilang pinahirapan. Bumangon ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas ng alas 4 ng umaga araw-araw. Ang distansya mula sa kanilang dormitoryo patungo sa laboratorio ay tumatagal ng halos 30 minuto. Ngunit dahil walang pasilidad ng transportasyon, naglakad sila papunta at pabalik. Sa paglalakad sa disyerto na may temperaturang 52 degrees Celsius, nawalan ng malay si Miguel Castro dahil sa heat stroke. Siya ay isinugot sa ospital at pagkatapos ng isang araw ay pinayagan nang lumabas at agad na bumalik sa trabaho, bagamat pinayuhan siya ang doktor na magpahinga ng 1 linggo. Lubos akong naantig sa pagtingin sa kanyang dedikasyon. Ang prosesong pagtatayong pasilidad na hydroponics ay mas mahirap. Nang subukan nilang install ang tangke ng tubig, ang buhangin na lupa ay agad na nagpatagilid. Bagamat inilibing nila ang tubo sa lupa, madalas itong nasisira dahil sa thermal expansion. Muling iginuhit ni Marco Reyes ang disenyo ng plano hanggang gabi. Kailangan niyang muling kalkulahin ang lahat upang umayon sa kapaligiran ng disyerto. Pumunta ako sa kanyang dormitoryo upang maghatid ng kape at nakita ang 10 piraso ng mga guhit ng plano na nakasalansan sa kanyang mesa. Nagsimulang magsagawa si Sarah Gomez ng eksperimento sa paglaking halaman. Nagtanim siya ng butongang patatas sa maliliit na paso at inilagay ang maito sa greenhouse. Ngunit ang unang pagsubok ay nabigo. Ang temperatura sa loob ng greenhouse ay tumaas hanggang 60 degrees Celsius na naging sanhi ng pagkalanta at pagkamatay ng lahat ng halaman. Inayos nila ang sistema ng pagpapalamig. Dinagdagan nila ang bilang ng mga ventilador at pinalawa ang shade net. Ngunit napakalaki ng paggamit ng kuryente na naging sanhi ng madalas na pagkawala ng kuryente. Ang supply ng kuryente sa lugar na ito ay sadyang hindi matatag. Nagmungkahi si Aldan Soriano nega alternatibong ideya, maglagay tayo ne solar panel at bumuo ne independenteng mapagkukunan ne kuryente. Ngunit mabilis na dinumihan ng buhawi ang buhangin ang mapanel na nagpababa sa kanilang kahusayan. Ang paglilinis ng solar panel tuwing umaga ay naging pang-araw-araw nilang gawain. Nagpapalit-palit ang pangkat ng mananaliksik mula sa Pilipinas sa pagpunas gamit ang basahan. Nagalok akong tumulong, ngunit sinabi nila, ayos lang. 1 araw sa 2 linggo, nagsimulang tumubo ang unang usbong.
Sumigaw si Sarah Gomez sa tuwa mula sa loob ng greenhouse. Lahat ay nagmadali dun. Isang napakaliit na berdeng usbong lamang iyon, ngunit ito ay parang isang himala. Maingat na sumilip si Marco Reyes sa usbong. Kumikinang ang kanyang nga mata. Kaya natin ito, bulong niya. Sumigaw din sa tuwa ang ibang miyembro ng pangkat. Ako rin ay natuwa, ngunit hindi nagtagal ang kagalakan na iyon. Paggalipas ng 3 araw, nalanta ang usbong. Hindi nila nagawang kontrolin ng maayos ang antas ng kaasinan ng tubig. Ang mamuka ng pangkat ng mamananaliksik mula sa Pilipinas ay naging malungkot. Gayunpaman, hindi sila nawalan ng pag-asa. Sinabi ni Alden Soriano, ang pagkabigo ay ina ng tagumpay, kaya mula dito, alam natin kung ano ang problema. Agad silang nagsimulang ayusin ang sistema ng pag-alis ng asin. Nagpatuloy ang trabaho buong gabi. Sinamantala nila ang gabi kapag bumaba ang temperatura sa 30 degrees Celsius. Gamit ang ilong flashlight, pinalitan nila ang tubo at nilinis ang filter. Tumulong din ako sa kanila. Sa ikatlong linggo, nagsimula ang ikalawang eksperimento. Sa pagkakataong ito, mas maingat silang naghanda. Ang kalidad ng tubig ay sinuri bawat oras at ang temperatura ay kinontrol ng napakadetalyado. Patuloy na sinubaybayan ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas ang greenhouse ng 24 oras. 5 araw ang lumipas, muling nagsimulang tumubo ang mga usbong. Sa pagkakataong ito, mas mukha itong sariwa. Ang kulay ng dahon ay matingkat na berde. Maingat na diniligan ni Marco Reyes, nangingini ang kanyang makamay. Pagkalipas ng 1 linggo, malusok pa rin ang usbong. Lumaki pa ito, nagsimulang lumabas ang pangalawang dahon. Ang kulay ng pag-asa ay muling sumilay sa mukha ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas. Ngunit isa pang problema ang lumitaw. Isang malakas na buhangin ang nakabasag sa salamin ng greenhouse. Pumasok ang malamig na hangin sa gabi na naging sanhingang thermal shock sa mga halaman. Nagtrabaho ang pangkat ng mananaliksik mula sa Pilipinas buong gabi upang magsagawa ng emergency repair work. Gumawa sila ng pansamantalang dingding mula sa plastik at nag-install ng mga pampainit. Patuloy nilang sinubaybayan at inayos ang temperatura hanggang umaga. Sa kabutihang palat, nakaligtas ang mga halaman. Mukha pa nga itong mas malakas kaysa dati. Sinabi ni Marco Reyes, pagkatapos ng pagsubok, ito ay magiging mas malakas. Ang halaman ay tulad din ng tao. Pagkalipas ng 1 buwan, ganap na nagbago ang sitwasyon sa loob ng greenhouse. 10 paso ngayon ay tinutubuan ng punong patatas. Bagamat maliit ang sukat, mukha itong napakalusok. Mahirap paniwalaan na tumutubo ito sa isang disyerto. Pumupunta ako sa greenhouse araw-araw. Inaalagaan ko ang mahalaman kasama ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas. Marami akong natutunan mula sa kanila. Hindi lamang sa teknikal na aspeto kundi pati na rin sa espiritu na hindi kailanman sumusuko. Isang araw, sinabi sa akin ni Marco Reyes, Profesor, bahagi ka na rin ngayon ng aming pangkat. Gawin natin ito ng makasama. Ang masalitang iyon ay labis na nagpasaya sa akin. Pagkatapos ng 30 taon, muli akong nakaramdam ng pag-asa. Nang gabing iyon, habang tinititigan ang buhay na luntian na tumutubo sa loob ng greenhouse, may isang bagay akong napagtanto. Ang teknolohiya ay hindi ginagawa ng makina kundi ng katapatan ng puso ng tao. Sa pagpasok ng ikalawang buwan, nagsimulang magbago ang sitwasyon. Ganap nang nakaangkop ang pangkat ng mananaliksik mula sa Pilipinas sa lupaing ito. Nakakapag-usap na si Marco Reyes ng maikli sa lokal na wikang Arabic. Si Sarah Gomez naman ay nakakapagbiruan na sa aming mga magsasaka. Bagamat hindi pa rin gaanong matatas ang kanyang wika, ang kanilang puso ay nakakaisana. Ngunit isang hindi inaasahang problema ang nangyari. Isang insidente nga pagnanakaw ang nangyari sa isa sa mga greenhouse. 2 unit na hydroponic pump ang nawala. Nang matakpuan ito ang security guard na nagnangalang Hassan, huli na ang lahat. Hindi nagalit si Marco Reyes. Sa halip, kalmado siyang nagsabi, marahil mayroong nangangailangan nito. Tayo ang dapat na mas naging maingat. Sa pagtingin sa kanyang kalagayan, nagulat ako. Kung ibang dayuhan, tiyak na nakaroon na sila ng malaking kaguluhan.
Ang mas malaking problema ay ang korupsyon. Sa proseso ngang pag-angkat ngang kagamitan, humingi ngang suhol ang mga opisyal ngang customs para sa pag-angkat ng mga piyesa. Kinailangan naming magbayad ng 3 beses ang karaniwang presyo, nalito ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas. Tanong ni Jason Cruz sa akin, ano ang dapat naming gawin? Sumagot ako ng matapat, ito ang aming realidad. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nawawalan ng pag-asa ang madayuhang inhinyero. Ngunit nakahanap si Marco Reyes ng ibang paraan. Nagpasya siyang gumawa nito ng mag-isa gamit ang materyales na makukuha rito. Bumili siya ng mga tubo mula sa junk shop at kumuha ng mga electrical component sa lokal na tindahan. Ito ay isang ganap na bagong diskarte. Nagsimulang matuto si Paulo Santos ng welding. Natuto siya mula sa isang lokal na teknisyan na nagngangalang Abu Bakar sa pamamagitan ng senyas dahil hindi nila naintindihan ang wika ng bawat isa. Sa simula ay hindi siya gaanong mahusay, ngunit mabilis niyang natutunan. Ginawa naman ni Daniel Garcia ang sarili niyang electrical wiring. Idinisenyo niya muli ang lahat upang umayon sa boltahe sa aming bansa. Upang ito ay patuloy na gumana ng maayos kahit na sa mga lugar na madalas na nawawalan ng kuryente. Sa pagtingin sa kanilang dedikasyon, dahan-dahang nagsimulang buksan ng mga lokal na magsasaka ang kanilang puso. Dumating ang magsasaka na nagngangalang Ali sa greenhouse sa unang pagkakataon. Sinabi niya na dumating siya upang tingnan kung seryoso ba ang mga Pilipino na ito na magtanim. Ipinaliwanag ni Marco Reyes kay Ali kung paano gumagana ang hydroponic system at kung bakit sila nagtatanim gamit ang tubig. Ilino ni Ali ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pakausyoso. Dumating din si Omar, ang ama ni Fatima. Sinabi niya na ang kanyang anak na babae ay laging nakukuwento tungkol sa mga Pilipino sa universidad, kaya gusto niya itong makita ang kanyang sariling mga mata. Malugot na sinalubong ni Sarah Gomez at dinala siya sa paglibot. Isang araw sa 3 buwan, isang himala ang nangyari. Nagsimulang lumabas ang mausbong ng bulaklak sa mga puno ng patatas. Bagamat maliit pa, malinaw na mausbong ng bulaklak iyon. Ito ang magiging unang bulaklak ng patatas na mamumukatkat sa disyerto. Sumigaw sa tuwa ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas. Namuo ang luha sa mata ni Marco Reyes. Ito ang sandali kung saan ang 3 buwan ng pagsisikap ay nagbunga. Ang puso ko rin ay napuno ng matinding damdamin. Nang kumalat ang balita, dumating ang mga tao mula sa kagawaran ng agrikultura. Dumating mismo si Kalihim Ahmed upang magsagawa ng inspeksyon. Tiningnan niya ang paligid ng greenhouse at namangha. Totoong tumubo ang patatas sa disyerto. Ngunit nagduda pa rin si Ministro Malik. Maganda ang pagbulaklak. Ngunit kailangan pa nating hintayin at tingnan kung talagang maaani ito. Hindi pa ito maaring tawaging matagumpay. Nagsimulang magpakita ng interes ang media. Dumating ang telebisyon ng Algeria upang magsagawa ng coverage. Kinapanayam ng reporter si Marco Reyes, paano ninyo nagawang magtanim ng patatas sa disyerto? Sumagot si Marco Reyes, ang teknolohiya ay hindi ginagawa ng makina, ito ay ginagawa ng tao. Dahil patuloy kaming nagsisikap ng hindi nawawalan ng pag-asa, ang panayam na iyon ay ipinalabas sa buong bansa. Napakagulat na reaksyon ng mga manonood. Ang comment section ay binaha ng mensaheng suporta. Isang manonood ang sumulat, sa wakas, nakita na ang pag-asa. Lumilikha ng himala ang mga Pilipino. Isang batang magsasaka na nagngangalang Muhammad ang dumating upang bisitahin ang greenhouse. Sinabi niya na gusto rin niyang matuto na hydroponic cultivation. Masayang itinuro ngang pangkat ng mananaliksik mula sa Pilipinas sa kanya. Nagsimula ang paglipat ng teknolohiya. Itinuro ni Miguel Castro kay Muhammad kung paano pamahalaan ang tubig, kung paano ayusin ang antas ng kaasinan at nutrisyon, at kung ano ang ibibigay. Masigasik na nagtala si Muhammad. Itinuro ni Paulo Santos sa kanya kung paano pamahalaan ang electrical facility, kung paano ito haharapin kapag nawalan ng kuryente, at kung paano i-maintain ang solar panel. Kumikinang ang nga mata ni Muhammad. Ilang buwan ang lumipas, nagsimula ang unang ani ng patatas. Medyo maliit ang sukat, ngunit ito ay isang perpektong patatas. Maingat na hinukay ni Marco Reyes ang unang patatas. Lahat ay nagpigil ng hininga habang pinagmamasdan.
napakaganda ng patatas. Makinis ang ibabaw nito at maganda rin ang kulay nito. Walang anumang bakas ng sakit o peste. Mahirap paniwalaan na ito ay itinanim sa disyerto. Hinati ni Sarah Gomez ang patatas at tinikman ito. Sinabi niya, matamis at mabango ito. Tinikman din ng ibang miyembro ng pangkat ang bawat isa at lahat ay nagpakita ng thumbs up. Sinubukan ko rin ang isang piraso. Talagang masarap, mas masarap kaysa sa mga patatas na inangkat mula sa Europa. Hindi ko inaasahan na ang patatas na itinanim sa disyerto ay magiging ganito kasarap. Nang kumalat ang balita, dumaksa ang mga magsasaka. Hindi lamang sina Ali, Omar at Muhammad, kundi pati na rin ang mga magsasaka mula sa kalapit na nayon. Lahat ay hinawakan ang patatas ng may pagkamangha. Sinabi ngang isang magsasaka, talaga bang tumutubo ito sa ating lupa? Parang panaginip. Namangha rin ang ibang magsasaka. Hindi na natin kailangang bumili ng patatas mula sa ibang bansa pagkatapos nito. Ngunit ang pinakamakabagdamdaming sandali ay iba. Voluntaryong nagsimulang magbantay ang mga lokal na magsasaka sa greenhouse. Nagpapalit-palit sila sa pagbabantay sa gabi. Sinabi ni Ali, atin na ito. Tayo ang dapat na mag-alaga nito. Binigyan tayo ng pag-asa nga Pilipino, kaya dapat din nating protektahan sila. Sa pagkarinig sa mga salitang iyon, lumuha si Marco Reyes. Ang greenhouse na kanilang binantayan buong gabi noon ay pinoprotektahan na ngayon ng mga lokal na magsasaka mismo. Labis siyang naantig dito. Sa wakas, nagsimula ang malawakang pag-aani. 30 kilograms ng patatas ang naani mula sa isang greenhouse. Maliit ang dami, ngunit napakalaki nga kahulugan nito dahil ito ang unang ani na itinanim sa disyerto. Ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas ay nanatili at nagpatuloy sa pananaliksik sa lokal na lugar sa loob ng 5 o 6 na buwan bawat taon. Iniwan nila ang kanilang matahanan at nanirahan sa disyertong ito. Laging nagpapasalamat ako sa kanilang sakripisyo. Sinabi ni Alden Soriano, ito ay simula pa lamang. Kailangan nating magtayo ng mas maraming greenhouse. Sumangayon din si Marco Reyes, hindi sapat ang isang greenhouse. Kailangan nating palawakin pa ito. Habang tinitignan ang berdeng usbong sa loob ng greenhouse sa Bukang Liwayway, may napagtanto ako. Ang bagay na itinuring kong impossible sa loob ng 30 taon ay nakatotoo na ngayon. Ang disyerto ay hindi nalupay ng kawalan ng pag-asa. Ito ay naging simbolong pag-asa. Ang kanilang pawis at katapatan ng puso ay gumalaw sa puso nga magsasaka. Ang bilang ng mataong gustong matutong teknolohiyang ito ay lalong dumarami. Malugot na itinurong ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas ang lahat. Dahil dito, nagsimula ang pagtatayo ng ikalawang greenhouse. Sa pagkataong ito, direktang lumaho ang mga lokal na magsasaka. Si Muhammad ay tumayo sa harapan at pinangunahan ang mga magsasaka. Nang gabing iyon, naisip ko ang masalita ni Marco Reyes na ang teknolohiya ay ginagawa ng konsensya ng tao at hindi ng makina. Ang ipinakita nila ay hindi advanced na teknolohiya, kundi ang espiritu ng tao na hindi marunong sumuko. Ngunit isang hindi inaasahang pagsubok ang dumating. Nang kumalat ang tagumpayang teknolohiyang Pilipinas sa buong mundo, ang mahiganteng kumpanyang agrikultura sa Europa at Amerika ay nagsimulang kumilos ng tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang target ay hindi ang gobyerno, kundi ang individual. Direktang tinarget nila si Ministro ng Agrikultura Malik. Humingi ng kumpidensyal na pagpupulong si Pierre Dupont. Kinatawan ng kumpanyang agrotech mula sa Pransya, kay Malik. Ang lokasyon ay sa isang marangyang hotel sa kabisera. Nagalo si Dupont ng napakalaking halaga ng pera. Sinabi niya na kung isusuko ni Malik ang sistema ng Pilipinas sa kanila, ginagarantiyahan nila ang tulong pinansyal na 300 bilyong yen kasama ang personal na gantimpala. Naging magulo ang puso ni Malik dahil sa kanyang nga nakaraang pampulitikang pagkabigo, ang kanyang posisyon ay napakawalang tatag. Nagduda sa kanya ang presidente at matindi rin ang pag-atake mula sa partidong oposisyon. Kung makakamit niya ang malaking resulta sa sitwasyong ito, marahil ay may babalik niya ang kanyang karera sa politika. Ginawa rin ni Miller, vice-presidente ng kumpanyang Global Farms mula sa Amerika, ang parehong pamamaraan. Nagalo siya ngang mas detalyadong kondisyon
Kung ililipat ni Malik ang teknolohiya ng Pilipinas, magtatayo sila ng malalaking farm sa buong Algeria at ililipat ang personal na gantimpala sa bank account ni Malik sa Switzerland. Dahil alam ko ng kaunti ang tungkol sa panlup na sitwasyon ng kagawaran ng agrikultura, nag-alala ako. May posibilidad na mabulagan ang mata ni Malik ng kanyang personal na interes. Siya ay sadyang isang tao na pinahahalagahan ang kapangyarihan at praktikal na kita. Ilang araw ang lumipas, gumawa si Malik ng isang malaking desisyon. Gayunpaman, kumilos siya ayon sa kanyang sariling kagustuhan nang hindi dumaan sa pamamaraan ng pag-apruba ng gobyerno. Personal niyang kinontak ang mga matataas na opisyal ng militar at inutos ang pagsasara ng greenhouse ng alas 6 ng umaga. Pinalibutan ng mga armadong sundalo ang laboratorio. Dumating mismo si Malik sa pinangyarihan at inihayag, mula ngayon, ang lahat ng pasilidad ng pananaliksik ay papalitan ng proyekto ng Estado. Kailangan ang bagong pakikipagtulungan sa dayuhang kumpanya. Nagulat si Marco Reyes at ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas. Lahat ay nagbago sa isang gabi. Ang pasilidad na kanilang itinayo ng may matinding paghihirap ay sarado ng unilateral. Ngunit hindi nagalit si Marco Reyes. Nang hindi nagsasabi ng kahit ano, tinitigan lang niya ang kagamitan. Umiyak si Sarah Gomez habang tumututol, ngunit kalmadong sinabi ni Marco Reyes, hindi kami dumating para magbenta ng teknolohiya. Ang nawawala sa amin ngayon ay hindi makina kundi tiwala. Nanginginig si Jason Cruz sa galit. Labis siyang nanghinayang dahil ang lahat ng kanilang pagsisikap sa ngayon ay naging walang saysay sa isang iglap. Mahigpit ding hinikpitan ni Paulo Santos ang kanyang kamao, ngunit pinakalma ni Marco Reyes ang kanyang mamiyembro ng pangkat. Sa oras na iyon, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Agad na dumating ang malokal na magsasaka pagkatapos marinig ang balita. Sina Ali, Omar, at Muhammad ay tumayo sa harapan at nagtipon sa harap ng greenhouse. 10 magsasaka ang sumama. Sumigaw si Ali sa mga sundalo, sila ay nakapahanap ng lupa kasama namin. Ito ang pag-asa na pinrotektahan namin gamit ang aming sariling makamay. Sinang-ayunan din ni Omar, hindi namin hahayaan na paalisin ninyo ang mga Pilipino na ito. Hinarang na magsasaka ang harap ng greenhouse. Sinubukan nilang harangin ang pagpasok ng militar gamit ang kanilang sariling magatawan. Sinabi ni Muhammad, ito ang itinayo namin ng magkasama. Hindi namin hahayaan na agawin ito ng sinuman, nataranta si Malik. Hindi niya inaasahan ang pagtutol mula sa mga magsasaka. Iniutos niya sa militar na paalisin ang mga magsasaka, ngunit hindi umatras ang mga magsasaka kahit isang hakbang. Lumuha si Marco Reyes sa pagtingin sa tanawin na iyon. Naantik siya sa puso nga magsasaka na handang isugal ang kanilang buhay upang protektahan sila. Ang tiwala na nabuo sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng makasama ay kumikinang sa sandaling ito, ngunit lalong lumala ang sitwasyon. Nagbigay si Malik ng ultimatum. Kung hindi alis ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas sa loob ng 24 oras, sa pilitan silang papaalisin. Wala nang dahilan para manatili sila sa Algeria. Nang gabing iyon, pinahirapan ni Marco Reyes ang pag-encrypt ng madatos buong gabi upang protektahan ang mga resulta ng pananaliksik at teknolohiya. Kalmado siyang nagsabi, ang teknolohiya ay hindi isang bagay na pagmamay-ari natin. Ito ay isang bagay na dapat nating protektahan. Iniligtas ni Jason Cruz ang mahalagang hard disk. Naghanda siya para sa pinakamasamang sitwasyon. Kinolekta rin ng ibang miyembro ng pangkat ang mahahalagang dokumento. Sinubukan nilang protektahan ang sistema mula sa tuluyang pagkasira. Sinabi ni Sarah Gomez sa mga magsasaka, alis kami, ngunit ang teknolohiyang ito ay sa inyong lahat. Mangyaring ipagpatuloy, ito nang hindi nawawalan ng pag-asa. Muling lumuha ang magsasaka sa pagkarinig sa masalitang iyon. Ginugol ngang pangkat ng mamananaliksik mula sa Pilipinas ang kanilang huling gabi sa dormitoryo. Sinabi ni Marco Reyes sa kanyang mamiyembro ngang pangkat, hindi lang kami dumating para magtanim ngang patatas. Dumating kami para protektahan ang teknolohiya. Tanong ni Miguel Castro, talaga bang susuko na lang tayo ng ganito? Ilinok ni Marco Reyes ang kanyang ulo, hindi pagsuko.
Naghihintay tayo ng araw na ang katotohanan ay mapatunayan. Nag-alala si Daniel Garcia, ano ang mangyayari sa mamagsasaka kung aalis tayo? Sumagot si Marco Reyes, sila ang magpoprotekta nito. Ang itinanim namin ay hindi teknolohiya, kundi tiwala. Kinaumagahan, sa daan patungo sa paliparan, nakita namin ang isang nakakagulat na tanawin. Daan-daang magsasaka ang nakapila sa tabingang kalsada upang ihatid ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas. Habang tahimik na kumakuway, ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat. Tumakbo si Ali patungo kay Marco Reyes at sinabi, kahit na umalis kayong lahat, ipagpapatuloy namin ito. Hindi namin malilimutan ang teknolohiyang itinuro ninyo. Muling lumuha si Marco Reyes sa pagkarinig sa mga salitang iyon. Sa paliparan, sinabi ni Marco Reyes ang kanyang huling nga salita, hindi pa kami talo, mananaig ang katotohanan balang araw. Ang personal na kagustuhan ni Malik ay mabubunya din sa huli. Pagkaalis ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas, ang greenhouse ay ibinigay sa mga kumpanya ng Europa at Amerika. Ngunit mayroong isang kakaibang pakiramdam na may mali. Ito ay dahil lalong lumaki ang galit ng mga magsasaka. Nang gabing iyon, naisip ko, maaring agawin ni Malik ang teknolohiya, ngunit hindi niya kayang agawin ang puso ng tao. Ang tiwala na iniwan ng mga Pilipino ay hindi maaring agawin ng sinuman. Isang araw pagkaalis ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari sa buong Algeria. Mula pa sa umaga, nagsimulang kumilos ang mga magsasaka. Una, ang magsasaka mula sa aming lugar ay nagtipon sa harap ng kagawaran ng agrikultura. Tumayo si Ali sa harapan at sumigaw, kung paalisin ninyo ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas, magugutom na naman kami. Mabilis na kumalat ang balita sa pamamagitan ng social media. Kumalat ito sa mga rural na lugar sa buong bansa. Pagsapit ng hapon, nagsimulang sumama ang mamagsasaka mula sa ibang maprobinsya. Sa Constantine, Oran at Sétif, nagkaroon din ng malawakang demonstrasyon. Nagulat ako sa tanawin na iyon dahil ito ang unang beses na nakita ko ang magsasaka na walang pakialam sa patakaran sa agrikultura sa loob ng 30 taon na nagsasalita ng agresibo. Napaktanto ko kung gaano kalalim ang kanilang tiwala sa pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas. Nagbigay ng panayam si Omar sa telebisyon. Ang mga Pilipino ay nakpala ng pawis kasama namin. Kung wala sila, hindi kami makapagtanim sa disyerto. Sumang-ayon din si Muhammad, hindi namin hahayaan na agawin ang teknolohiyang itinuro sa amin sa loob ng isang taon. Lalong lumaki ang demonstrasyon. Hindi lamang mga magsasaka, kundi pati na rin ang mga estudyante sa universidad ang sumama. Nagkaroon na si Fatima at ang kanyang kasamahan sa campus. Nagsimula rin sila ng kampanya sa pagkuha ng lagda upang hilingin ang pagbabalik ng mga inhinyerong Pilipino. Nagsimulang kumilos din ang media. Inilatala ng Algerian Times ang isang editorial na nagtatanong kung bakit pinatigil ng gobyerno ang isang proyek na matagumpay na. Ang opinyon ng publiko ay nagsimulang sumuporta sa pangkat ng mananaliksik mula sa Pilipinas. Nataranta si Malik. Hindi niya inaasahan ang malawakang pagtutol na ito. Nagkaroon siya ng emergency press conference at sinubukan magbigay ng dahilan. Iginit niya na kailangan ang mas malawakang internasyonal na pakikipagtulungan. Ngunit matalim ang tanong mula sa mga reporter. Tanong ng isang reporter, bakit ninyo biglang pinatigil ang proyekto na nakamit na ang tagumpay? Hindi nakapagbigay si Malik ng kasiyasiyang sagot. Patuloy lang siyang umulit ng kanyang dahilan. Patuloy na pinipilit ng ibang reporter, sa inyong pananaw, ano ang dahilan ng paghihimaksik ng mga magsasaka? Sumagot si Malik na hindi naiintindihan ng mga magsasaka ang sitwasyon ng maayos. Sinubukan niyang tapusin ang pag-usap sa pagsasabi na kailangan ang profesional na paghusga. Sa oras na iyon, nakatanggap ako ng tawag. Gusto nilang pumunta ako sa press conference at ipahayag ang aking pananaw bilang isang eksperto. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagpasya akong pumunta dahil sa tingin ko ay kailangan sabihin ang katotohanan. Ang press conference room ay napuno ng tensyon. Patuloy pa, ring pinatutunayan ni Malik ang kanyang desisyon.
Makakakuha tayo nga mas malaking pamumuhunan mula sa mga dayuhang kumpanya kaysa umasa sa mga inhinyerong Pilipino. Sabi niya, hindi ko na kayang pakinggan pa ito. Tumayo ako at hinawakan ang mikropono. Bilang isang taong nasa edukasyon sa agrikultura sa loob ng 30 taon, mayroon akong gustong sabihin. Ang press conference ay naging tahimik. Dahan-dahan akong nagsalita, ito ang buto na itinanim ngang Pilipinas. Ngunit mula dito, ito ang buhay na dapat nating protektahan. Hindi lang sila dayuhang inhinyero, sila ay magkasamahan na magkasamang bumuo ng ating pag-asa. Ang magasalitang iyon ay nagpagulantang sa press conference. Pumalakpak ang mga magsasaka na naroon. Tumango din ang mga reporter. Naging matigas ang ekspresyon ng mukha ni Malik, ngunit patuloy akong nagsalita. Nagpatuto ako tungkol sa nakita ko sa loob ng nakaraang isang taon tungkol sa mga Pilipino na nagtatrabaho buong gabi sa disyerto na may temperaturang 52 graselong. Ang kanilang mga figura na nagpalang pawis kasama ang mga magsasaka at nagbahagi ng teknolohiya. Lahat ng narito ay alam na hindi sila dumating para maganap ng pera. Inagaw din ng kinatawan ng magsasaka ang mikropono. Hindi kailanman diniskrimina ang mga Pilipino kami. Nagtrabaho sila kasama namin tulad ng mga tunay na magsasaka. Ang pagpapaalis sa mga taong tulad nila ay isang pagkakamali. Ganap na nagbago ang kapaligiran ng press conference. Sunod-sunod na lumitaw ang mga kritisismo laban kay Malik. Tanong ngang isang reporter, hindi mo ba sinira ang proyekto ngang bansang ito para sa iyong personal na interes? Sinubukan ni Malik maganap ng dahilan, ngunit huli na ang lahat. Ang press conference ay natapos ng nabigo. Sa halip, lalo lamang nitong pinalala ang kanyang posisyon. Ang mga magsasaka, media, at ang opinyon ng publiko ay buong-buo nang tumalikod sa kanya. Nang gabing iyon, isang emergency meeting ang ginanap sa opisina ng presidente. Ipinatawag ang presidente si Malik. Hiniling niya kay Malik na panagutin ang demonstrasyon sa buong bansa at ang pagbaba ng opinyon ng publiko. Galit na galit ang presidente. Bakit ka kumilos ng mag-isa ng walang pag-apruba ng gobyerno? Nagbigay ng dahilan si Malik na ito ay para sa mas malaking benepisyo sa ekonomiya, ngunit ang kanyang dahilan ay hindi nakakumbinsi. Ang mas malaking problema ay nabunya na ang media ang lihim na kasunduan sa mga kumpanya ng Europa at Amerika. Bukod pa rito, nabunyag din ang suhol na nailipat sa kanyang personal na bank account. Ang karera sa politika ni Malik ay natapos. Kinaumagahan, personal na nag-anunsyo ang presidente. Agad niyang siniba si Ministro Malik at idineklara ang formal na kahilingan na bumalik ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas. Agad na kinontak ni Yusuf na itinalaga bilang bagong ministro ng agrikultura ang panieng Pilipinas. Gusto niya silang muling imbitahan bilang official na technical cooperation team na may mas mahusay na mga kondisyon kaysa dati. Sa pagkarinig sa balita, sumigaw sa tuwa ang mga magsasaka. Lumuha si Ali habang nagsasabi, sa wakas, nanalo ang hustisya, babalik ang ating mga kapatid na Pilipino. Isang linggo ang lumipas, nakatanggap kami ng tawag mula kay Marco Reyes. Sinabi niya na binubuo na muli ang kanyang pangkat at babalik sila. Sa pagkakataong ito, gusto nilang simulan ang isang malawakang proyekto na may mas maraming tauhan at kagamitan. Sa pagtanggap sa kanila sa paliparan, labis akong naantik. Hinawakan ni Marco Reyes ang aking kamay at sinabing, salamat sa tapang ni Profesor. Nanay ang katotohanan. Sa muling binuksan na greenhouse, inikot ni Marco Reyes ang balbula ng tangka ng tubig. Kumikinang ang mapata nga hamok sa mga dahon nga patatas. Ito ang sandali ng pag-asa na muling nagsimula pagkatapos ng isang taon. Sinabi ko kay Marco Reyes, mula ngayon, ito na ang simula ng tunay na pakikipagtulungan. Hindi ba? Tumango siya at sumagot, hindi kami ang nanalo, kundi ang nga mamamayan ng Algeria na nagsimulang maniwala na kaya nilang gawin ito ng mag-isa. Nagtipon ang mga magsasaka sa paligid ng greenhouse. Mainit nilang sinalubong ang pangkat ng mananaliksik mula sa Pilipinas. Niyakap ni Ali si Marco Reyes ng mahigpit. Lumuha din si Muhammad bilang tanda ng pasasalamat. Nang gabing iyon, napagtanto ko. Ang kilos na namula sa katapatan ng puso ay tiyak na makakarating sa mga tao.
Ang katapatan ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas ay sa wakas nagtagumpay na gumalaw sa puso ng mga mamamayan sa isang bansa. 6 na buwan pagkatapos bumalik ang pangkat nga mananaliksik mula sa Pilipinas, gumawa ang gobyerno ng Algeria ng isang desisyon na hindi pa nangyari noon. Nag-anunsyo si Yusuf, ang bagong ministrong agrikultura. Idineklara niya na ang pangkat na, teknolohiya na, Pilipinas ay poprotektahan bilang isang asset ng Estado at ang gobyerno ay buong-buo na mananagot sa pagprotekta sa kanilang seguridad at kapaligiran ng pananaliksik. Ito ay isang napakagulat na hakbang. Hindi ko pa naririnig na ang magadayuhang inhinyero ay pinoprotektahan tulad ng mahahalagang human resources ng sariling bansa. Ngunit lubos na naunawaan ng gobyerno ng Algeria ang halaga ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas. Ang presidente mismo ang nagpalaki ng badyet. Nag-anunsyo siya ang kabuwang alokasyon na 20 bilyong yen sa loob ng 5 taon para sa pananaliksik sa agrikultura ng disyerto. Ito ay isang sukat na hindi may hahambing sa dati. Nagpasalamat si Marco Reyes sa suportang ito, ngunit nanatili siyang maingat. Ang masyadong malaking pag-asa ay nagbibigay ng presyon sa amin, sabi niya. Ngunit sinabi ko sa kanya, talagang sulit ka, pinatunayan mo na iyon. Ang palitan ng pananaliksik ay lumawa din ng malawakan. Isang kabuwang 10 pang mananaliksik ang ipinadala mula sa Pilipinas. Nagsimula rin ang programa ang pagpapalit ng mga batang mananaliksik mula sa Algeria patungo sa Pilipinas. Napili si Fatimah bilang unang exchange student. Magte-training siya 6 na buwan sa Research Institute sa Pilipinas. Ang kanyang dibdib ay napuno nga pangarap. Pupunta ako para matuto ngang pinakabagong teknolohiya sa agrikultura sa Pilipinas. Sabi niya, nakaroon din ng pagkakataon si Muhammad na bumisita sa Pilipinas upang sundin ang isang espesyalistang kurso sa hydroponic cultivation. Bago umalis, sinabi niya sa akin, tiyak na magtatagumpay ako at patutunayan ko na kaya kong magsilbi sa ating mga magsasaka. Samantala, nagsimula ring tumaas ang interes mula sa internasyonal na komunidad. Ang Food and Agriculture Organization, FAO, ng United Nations ay nagpadala ng kanilang inspection team. Gusto nilang kumpirmahin mismo ang matagumpay na halimbawa ng hydroponic cultivation sa disyertong ito. Namangha ang delegasyon MFAO sa pagtingin sa paligid ng greenhouse. Mahirap paniwalaan na ang ganitong resulta ay maaring makamit sa disyerto na may temperaturang 52 grasali. Sinabi ni Marco Rossi, pinunong delegasyon, ito ay isang revolusyon. Ang mas nakakagulat ay ang dami ng ani. 500 kilograms ng patatas ang maring anihin mula sa isang greenhouse sa loob ng isang taon. Ito ay 10 beses na mas produktibo kaysa sa agrikultura sa bukit na may parehong laki ng lugar. Bukod pa rito, ang paggamit ng tubig ay matagumpay na nabawasan ng 70%. Nagpasya ang FAO na irehistro ang kasong ito bilang isang internasyonal na pamantayan. Inanunsyo nila na ipapakalat nila ito sa mga tuyong lugar sa buong mundo sa ilalim ng pangalang J Hydroponic System. Nang kumalat ang balita, nagsimula ring magpakita ng interes ang ibang bansa. Ang nakakagulat ay mayroong na aplikasyon para sa pagbisita mula sa Estados Unidos, Alemanya at Pransya. Galing ito sa mga bansang nabigo noon. Nagpadala ang Department of Agriculture ng Estados Unidos ng kanilang observer team. Namangha sila sa kakayahan ng teknolohiya ng Pilipinas. Gusto nilang ilapat ito sa mga disyerto ng California. Masayang sumang-ayon si Marco Reyes na ibahagi ang teknolohiya. Humingi rin ng pakikipagtulungan ang German Agricultural Research Institute. Gusto nilang gamitin ang J Hydroponic System sa kanilang proyekto ng tulong sa Afrika. Nagpaplano si Sarah Gomez na bumisita sa Alemanya. Ang reaksyon na Pransya ang pinakagulat. Ang manabigo 30 taon na ang nakakaraan ay bumalik at sinabing, gusto naming matuto. Sa pagkakataong ito, dumating kami nang may salobin ng isang estudyante. Sabi nila, nagsimula rin itong makakuha ng atensyon sa mga internasyonal na kumperensya. Hiniling si Marco Reyes na magbigay ng keynote speech sa World Agricultural Technology Conference.
Ang kahilingan na iyon ay para sa kanya upang magpakita ng bagong paradigma sa agrikultura ng disyerto. Sinabi ni Marco Reyes sa kanyang talumpati, maaring ibenta ang teknolohiya, ngunit hindi maaring ibenta ang puso. Ang tunay na teknikal na pakikipagtulungan ay nagsisimula sa tiwala. Nagbigay ng matinding palakpakan ang mga dumalo habang nakatayo, standing ovation. Lalong uminit ang interes ng media. Gumawa ang BBC ng isang dokumentaryo na pinamagatang ang himala sa disyerto. Ipinakita nito ang halimbawa ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Pilipinas at Algeria. Ipinalabas ito sa buong mundo at nakakuha ng pambihirang tugon. Naglathala rin ang CNN ng isang espesyal na artikulo kung paano binago ng teknolohiya ng agrikultura ng Pilipinas ang disyerto. Kasama rin sa artikulo ang aking panayam at ni Marco Reyes. Sumagot ako sa panayam, hindi nila kami iniligtas, pinakakatiwalaan nila kami. Ipinakita nila sa amin ang potensyal na, sa loob ng 30 taon, ay nakaranas lamang kami ng kabiguan. Kinilala rin ng gobyerno ng Pilipinas ang tagumpay na ito. Ginawaran ang pangkat ni Marco Reyes ng pambansang medalya ng agam at teknolohiya. Ang punong ministro mismo ang nagbigay nito na nagsasabing nakabuo kayo ng bagong modelo ng teknolohiyang diplomasya. Ginawaran din ng presidente ng Algeria ng pinakamataas na medalya ng karangalan ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pilipinas. Kinilala niya ang kanilang kontribusyon sa pagunlad ng bansa. Ito ang pinakamataas na medalya na natanggap ng isang dayuhang mamamayan. Napakaganda rin ng epekto nito sa ekonomiya. Bumababa ang dami ng inangkat na patatas ng 50%. Mahigit 30 bilyong yen sa foreign currency reserve ang natipid sa loob ng isang taon. Ang mas mahalaga, tumaas ang self-sufficiency rate sa pagkain. Nagdulot din ito ng paglika ng mga oportunidad sa trabaho. Dumami ang nga hydroponic farm na lumilikha ngang iba't ibang bagong trabaho. Nagsimulang magpakita ngang interes ang nga kabataan sa agrikultura. Ito ay isang bagay na hindi pa kailanman naisip noon. Mabilis din ang pagkalat ng teknolohiya. Ngayon, ang J hydroponic system ay gumagana sa 10 probinsya sa buong bansa. Ipinapadala ang mananaliksik mula sa Pilipinas sa bawat probinsya upang magbigay ng teknikal na gabay. Maraming lokal na technician din ang nabuo. Si Muhammad ngayon ay isang eksperto sa hydroponic cultivation. Siya ay naging isang guro na nagtuturo sa malokal na magsasaka na nagpapalaganap ngang teknolohiyang natutunan niya sa Pilipinas. Ang programa na edukasyon ay naging sistematiko na rin. Itinatag ang Departamento ng Hydroponic Cultivation sa University of Agriculture. Ako ay itinalaga bilang pinuno ng departamento. Kami ay nagbabalangkas ng kurikulum kasama ang mga propesor mula sa Pilipinas. Lalong tumataas ang interes sa mga estudyante. Pagkatapos bumalik ni Fatimah mula sa Pilipinas, masigasi niya itong ipinaliwanag sa kanyang makaklas. Maliwanag ang kinabukasan ng agrikultura sa disyerto. Kaya rin natin ito. Isang taon ang lumipas, dumating ang isang nakakagulat na balita. Mayroong aplikasyon para sa technical na gabay mula sa chat sa timog ng Sahara Desert. Gusto nilang ipatupad ang J hydroponic system. Masayang sumang-ayon si Marco Reyes. Batay sa karanasan na natamo sa Algeria, tiyak na matutulungan nila ang mas maraming bansa. Ang himala ng disyerto ay kakalat sa buong kontinente na Afrika. Sinabi ko kay Marco Reyes, ikaw ay isa ng guro ngayon. Gawing berdaang mga disyerto sa buong mundo. Tumawa siya at sumagot, kung kasama si Profesor, tiyak na kaya. Nang hapong iyon, narinig ko ang tawanan ng magabata sa tabing greenhouse. Sumigaw sila sa tuwa sa pagkakita sa mga bagong namumukadkat na bulaklak ng patatas. Isa sa kanila ang sumigaw, mahal ko ang patatas. Sa sandaling iyon, naramdaman kong tiyak na, sa pagtanda ng mga batang ito, ang disyerto ay magiging isang ganap na naibang lugar. Naniniwala ako na ang butongang paasa na itinanimang Pilipinas ay patuloy na mamumukadkat magpakailanman. Ang kapatiran ay hindi konektado sa dugo, kundi sa tiwala. Ang masalita ni Marco Reyes ay totoo. Ang Pilipinas at Algeria ay hindi lamang konektado sa pamamagitan ng teknolohiya,
kundi naging mga dakilang bansa na magkakaunay sa puso. Paano ang kwento ngayon? Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan.